Sarika Thailand, Mabuhay Philippines. This is me again, your Ramfadora ng Thailand, Maria Ramfadora. Greetings of peace and love to our Thai friends and Filipino community here in Thailand, of course. Tumagal ako ng 5 years dito sa Thailand because I love the country, I love the people, I love the culture, and mahal ko ang Thailand, na-appreciate ko ang Thailand. So that's why gustong-gusto ko dito sa Thailand magturo at gustong-gusto ko dito i-practice ang aking profession as a teacher. But today, ang pag-uusapan natin ay yung sa 5 taon ko dito ay may share akong mga experience na pupuna napapansin ko about sa mga Filipino, like ugali ng mga Pinoy, mga Filipino talaga, as in Pinoy na Pinoy. So, hindi kasali dito ang ibang lahi. Filipino lang. Sa 5 taon ko dito napapansin ko, maraming mga insidente dito nangyayari. Araw-araw yan. Especially in Pattaya, in Phuket. There are like hundreds of incidents sa isang buwan. Big or small. Mga ganun ba? Sa isang taon. Marami talaga. As in madami kasi every time kasi nag-open ako ng Facebook, ng social media ko, nakikita ko talaga everyday fresh at bago ang mga news, which is involved ang mga in Thailand they call us falang, foreigners. Yan. Yung iba, mga tourist, yung iba naman ay nag-work din dito, katulad namin. Magkaroon ako ng comparison between sa ibang Western tapos sa mga Pilipino. Every time na may nakikita akong ibang lahi na na-involve sa isang scandal, napapansin ko tahimik lang sila. May nakikita din akong comment. May nakikita akong ibang comment. Pero comment to cheer up. Then comment para remind na ginawa mo yan, you have to face the consequences. Ganun ang karanasan na napapansin ko sa ibang lahi. Minsan, karamihan talaga tahimik lang sila kasi pag once involved kasi ang local, syempre, ang maiingay ang mga local, kahit sino, magagalit, di ba? Pero gusto ko lang sabihin na kahit mismo sila din dito, sa kapwa-kapwa nila ay nagkagulo din sila. Maraming insidente na nangyari. Hindi lang yung mga Pilipino ang na-involve. Last month or last year, may isang foreigner din na nakapangasawa ng Thai na kinuyog din ng mga motorcycle, mga ano ba, yung mga uso kasi dito yung motor ba dito uso, mga drivers. Naging viral yun sa Facebook, sa social media. Pero ang hindi ko maintindihan sa mga Pilipino, no, kasi mahilig tayo mag-bash. Imbis na alam na natin ang situation, mali na sila, yes, mali sila. Tapos, alam na nga natin hindi na okay yung sitwasyon nila. At alam din natin na hindi din perfecto yung kabilang side. Alam din natin na may mali din sila sa ginawa nila. Pero bakit ang hilig-hilig i-bash? Bakit kailangan pang i-bash? Tapos tuwang-tuwa pa sila. Tapos sabi nila, may racy daw, buti nga, ganyan-ganyan. Pwede bang magbigay na lang tayo ng advice? Pwede bang mag-share na lang tayo ng awareness na dapat tayo mga Pilipino, we have to respect the Thai culture, we have to be responsible in our action kasi especially for us teachers because we are working in this country, utang na loob natin sa kanila ang pagbibigay ng work sa ating mga Filipino. We have to be grateful for the Thai community, for the country, for the wonderful experience and opportunity that they have given us. Ganyan. Dapat gano'n na lang, no? Yun lang ang masasabi ko. Hindi na lang yung dagdagan pa, hindi na lang yung kung ano-anong sasabihin sa kapwa natin. Kasi at the end of the day, buhay pa rin ang nakasalalay. Kahit sabihin natin na-trigger yung kabilang side, na-trigger daw kasi kaya binugbog. As a Catholic, as a Christian, do you think if it will happen to you dahil na-trigger ka,
kung ikaw yung nasa sitwasyon dahil na-trigger ka, nabastos ka bilang isang Christian, papatayin mo? Gagawin mo ba ang ginawa niya na tinanggalan ng anit, na wasakin ang passport, punit-punitin ang passport? Gagawin mo ba yun bilang isang tao? Makatao ba yun? Di ba hindi? So, I'm not blaming I'm not blaming anyone. Wala akong blame. At wala ako sa posisyon para mag-blame kasi I don't know the whole story. Hindi ko alam ang incident. Sa akin lang, tayo mga Pilipino, alam nyo, sa totoo lang, kailangan natin magkaisa, kailangan natin mag-unite, 'di ba? Kung may mali yung isa, educate in a nice way. Huwag naman yung bastusan, huwag naman yung mumurahin mo na, alam mo yun, minsan masasakit din yung mga salitang binibitiwan ng mga teachers dito sa kapwa Pilipino. Kasi, yung parang pag may Pilipinong nagsishare ng experience nila, sabihin agad, as yourself. No, that's her experience. That is my experience. Kaya, ba't mo kailangan sabihin sa akin, as yourself? 'Di ba? Dapat magbigay na lang tayo ng mga piece of advice or mag-share na lang tayo ng awareness na dapat maging mabuting maging mabuti at responsible tayong worker dito sa Thailand kasi ginusto natin mamuhay sa Thailand. Maganda, Thailand is a beautiful country. You know, ang dami kong dito ko lang naranasan sa Thailand ang hindi ko naranasan sa ibang bansa at sa Pilipinas. And I am very grateful and still grateful and forever grateful for the people, for the country, for the opportunity, kung ano man ang future na naghintay sa akin. Maraming salamat po. Just ano lang tayo, magpakumbaba. 'Di ba? Kasi ako, madada din ako sa buhay. Madada talaga ako, sinasabi ko nga lang yung gusto ko. Pero at the end of the day naman, napakumbaba talaga ako. Nagsosorry ako. Ako yung nagtitake ng action. Kasi nga, ako yung nagtitake ng first move. Nagtitake ng unang action kasi andito ako sa bansa nila. At saka, mabait naman din sila talaga. So, may mga taong mabait, may mga taong hindi mabait. Pero, makisama na lang tayo sa kanila. Yan lamang ang aking share sa araw na to. So, God bless everyone and peace and love to our Thai friends and Filipino friends. I love you all. Mwah.